Pakita ko sa inyo yung pinamili kong school supply. Ang naging puhunan natin ay 7,338. Ang tanong, magkano yung tutubuin natin dito sa pinuhunan natin na to? Sige, makita ko muna kung mga pinamili ko. So, bumili tayo nitong glue. Ang puhunan natin dito is 55 pesos. Pwede nyo ibenta ng 50 isa. Bumili ko ng color pencil, 32 pesos. Pwede mong ibenta ng 60 pesos yan. Isang ganito. Ito naman, maliit lang, 20 pesos ang puhunan. Pwede mong ibenta ng 40 or 39 para makamura. Ito naman mga hikaw, 25 pesos ang isa ang puhunan. Pwede itong mabenta hanggang 55 to 60 ano. Ito naman mini poster color, 8 pesos ang puhunan. Pwede ibenta ng 25 ano kasi may kasama na siyang brush oh. Ito namang double sided tape natin, 14 pesos ang puhunan, yung ganito kalapad. Pwede ibenta ng 30 to 35 pesos. Ito naman double-sided tape na makitid, 9.5 ang puhunan, 950. Pwede ibenta ng 20 to 25 pesos. Kahit 30, pwede pa rin. Ito namang Oslo paper, 180 ang isang rim niya, 250 pieces siya. So, pwedeng ibenta ng 2 pesos each, ano? Hanggang 3 pesos, pwede pa rin. Or 2 pesos, kamo na lang. So, pag nabenta yung dalawang rim na yon, 1,000 pesos na yon. Ang puhunan dito 25 lang. Imagine mo 25, apat na piraso na yan. O pwede mo nang ibenta ng 15 isa o 20 isa. 75 na kaagad ang tubo mo rito. Apat yung binili natin. Sa tape naman na ganito kaliit, 20 pesos ang puhunan natin dito. 20 pesos yan. Bali 12 pieces siya. So, pwede mo siyang ibenta ng 10. Pag nabenta mo lahat yan, di 120 minus puhunan na 20 pesos, may 100 ka na. Bumili ko ng 10 ganito. So, 1,000 na yon pag nabenta lahat. Ito naman, stick glue siya. Ang puhunan lang nito is 5 pesos, ano. Pwede nyo pong ibenta ng 15 to 20 pesos. Pero ako, ang benta ko, 15 pesos lang. So, bumili ko nito ng 40 pieces. Times 10 pesos. So may 400 na ako nito. Kung maubos ko to within 1 week. Ito naman gantong klase ng ipit, 210 pesos siya. Lahat na yan, 12 piraso. Pwede mo ibenta ng 45 ano. 45 times 12. So 540 yung kikitain, yung mapagbebentahan mo nito lahat. Minus 210. So yun yung kita mo. Sa bulak naman, 6 pesos ang puhunan. So, pwede mo ibenta ng 15 pesos, ano? Kasi medyo matagal umikot yung bentahan nito. Okay. Ito, yung mga ganito, libre lang to. Oh, pwede mo ibenta ng, ano yan? 50 pesos kung pares-pares na yan. 50-50. Oh. 50-50. Tapos yung hikaw, kahit 20-20 na lang. Diba? Ito naman, brick ni Josh. 100. Oh, imagine nyo, 100 yan. Oh, sir, ito na, na-compute na natin kung magkano yung kikitain natin doon sa pinamili natin na halagang 7,338, ano? So, hindi ko pala nakita yung illustration board. Bali, 10 pack yun, ano? Na 260. 50 ang laman niya. Bali ang bentahan nun 15 pesos. Yun ang malaking tubo. So pag nabenta natin, bali 500 pieces yun times 15, 7.5 ang mapagbebentahan. Minus 2,649 ang tubo natin dun. Illustration board lang oh. Grabe. So ito siya. Ang pinaka-gross natin na mapagbebentahan is 17,812. Diba? Ang puhunan natin is
7,338. Hindi lang pala 7,338 kasi andito pa yung mga ibang item yung mga doormat, yung mga toys, Roblox toys. Sabihin mo nang nasa 7,000 lang lahat yan. Yan pinamili natin na yan. Ang laki po ng tubo, oh. Almost 11K. So kung maubos mo siya in 1 week, di ka inam. Kung weekly kang nakakaubos ng ganyan, di may 40K ka, di ba? Kaya kung may pagkakataon na may malapit na school sa inyo, so try nyo magtayo ng school supply. So on diskarte ko, mura ko lang binebenta yung school supply para mabilis lang din mabebenta, ano? Tsaka yung mga bata, mag-aaya pa ng mga kasamahan nila na doon bibili sa school supply mo, sa tindahan mo, kasi mura doon. So mas mabilis mauubos yung paninda mo, di ba? Mas mabilis iikot yung puhunan mo. So yun lang mga sir yung ating business tips ngayon. Pa-subscribe naman po bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. Ingat.